katibayan o tutol doon sa pagiging Muslim ni Jesus at hindi Islam ang pananampalataya ni Jesus. Sige, 15 minutes sa Bro Gilyer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat mga Muslim. So, ito yung tayo ko ngayon patungkol sa kanyang topic. Ako'y negatibo. Bakit? So, ito yung topic niya. Jesus, relihiyon ni Jesus ay Islam. According to Quran at Hadith. So, nasa Quran tong mga tafsir na to. So, kabahagi na rin ng Quran ito. So, ito'y mga galing sa mga kapanipaniwalang tao ng mundo ng Islam. Mga scholar to mga kapatid at mga prominente. Kapanipaniwalaan sila. Bakit? Itong Abdullah Yusuf Ali. Objection muna. Objection muna, moderator. Objection. Mr. Moderator, nagpapatayo pa ako. Nag-react na siya. Objection muna. Yes po. Ano po yun? Kasi Ano po ang yun? usapan namin, Quran. Sabi niya, ito daw mga tafsir, Quran daw yun. Eh, walang isang Muslim. Amin, ang tafsir ay Quran. Magsalita. Counter. Mr. Gilyer, nag-objection po ako. Antayin mo lang yung oras mo, mag-object ka rin. Habang buhat nagsalita ako, magrespeto ka naman konti. Dahil nagsasalita ako, huwag mong sapawan. Mag-objection ka, hindi man ako magsasapaw eh. May counter-objection ka, mag-antay ka lang. Okay. Panahon ko ito, nag-object ako. Okay. Dahil po ang pinag-uusapin natin, Mr. Gilyer, Quran. At siningit mo ngayon na ang komentary ay Quran, mali. Walang isang scholar nagsasabi na ang komentaryo ay Quran. Nag-object ako dahil sa tafsir, nabanggit niya ang tafsir, babasahin daw niya sa Quran. So nag-object ako dahil ang tafsir hindi kasama sa Quran. Kasi ang tafsir depende yan sa pag-analyze, pagkaintindi sa isang translator, sa isang tao. Ang Quran ay salita ng Allah. Nasa Quran tong mga tafsir na to, so kabahagi na rin ng Quran ito. Komentary ay hindi salita ng Allah. So nag-object ako doon. Hindi komentaryo ang pag-usapan natin. Okay, I agree, translation. Okay lang, translation. Pero yung komentary, iba. I will not agree with the commentary. I don't know anong commentary dyan. So baka bitag yung mga komentary niya. Kung minsan, binabasa ang komentary, wala naman ang nasusulat. So mahirap din. Buti kung mayroon din akong the same translation with the commentary, the same commentary. So nag-object ako sa komentary nga Quran raw. Okay? Pero ang kalungkot lang, habang nag-object ako, sinasapawan niya ako, gusto niya akong pilayan, gusto niya hindi maririnig yung boses ko. Mayroon naman siyang panahon mag-counter. Objection. So dito, tingnan natin tuloy-tuloy. Nasa Quran tong mga tafsir na to, so kabahagi na rin ng Quran ito. Ang Quran is Arabic. Nandoon na sulat sa komentaryo. So, huwag mong sabihin na ayan Quran. Nasulat ang komentaryo. Iba po ang komentaryo, iba po ang Quran. Para maintindihan mo. So, balik tayo sa Quran. Doon sa Quran sa translation. Totoo yun. Nandiyan nasa sulat sa ilalim, sa baba. Pero hindi yung Quran. Ang Quran yung Arabic. Or yung sabihin lang natin, for your consideration, kasi hindi ka naman nakabasa ng Arabic, yung translation. Pero yung komentary, kasi bawat komentary, iba-iba ang salita nila. Yan po ang aking masabi, Mr. Moderator. Komentary po ang basihan niya Sige bro. Okay. So Mr. Moderator, wala siyang pakialam sa aking gagamitin. Kasi Quran ito eh. May mga scholar ito kumakampi sa aking mga pagpapatuto na mali yung kanyang topic. So bakit siya nagka-counteract habang ako'y tumatayo? Dapat wala siyang gagawin. Negatibo kasi ako, hindi niya ako pwedeng kontrolin. Iyan ang mali dyan eh. Kumukontrol kayo eh. Yan ang aking counter objection. Huwag niyo kong kontrolin. Kung sabihin mo man control, normal, you are controlled. We are controlled by hour, minutes. We are controlled by the minutes. How many minutes? Controlled tayo. Controlled tayo kung ano itong pananalita, bastos ba o hindi. Controlled tayo. Bilang debate, sa formal debate, controlled tayo. Bawal magsalita ng mga bastos. Controlled tayo nga hindi tayo iiwas sa subject being debated. Controlled tayo. Hindi ka magpa-control, huwag ka nang makipag-debate. Diyan ka na lang sa kanto, Mr. Gilyer, kung hindi ka magpa-control, diyan ka sa kanto. Control na, wala kang mag-control dyan. Dahil magsalita ka dyan, pag gusto ko ka naman isasabi mo dyan. Pero dito sa dito sa debate,
talagang bawat speaker ay controlled tayo sa rules and argumentation. Controlled tayo, ang moderator ang nag-control. Kung miss man sa moderator, ang opponent ang mag-remind. Yun po, controlled tayo. Pero kung ayaw mong makontrol, ay huwag kang makipagdebate. Ayaw mong makontrol pala eh. Bagang sa laro ng basketball, pag gusto ka lang mag-dribble o mag-shoot o anong klaseng laro. Mayroong referee, mayroong rules. Kung ayaw mong makontrol sa laro ng basketball, huwag ka na maglaro. Maglaro ka mag-isa lang. Okay. Ulitin ko yung 15 minutes mo. Okay. So, Sige, start ka na okay, ulit. dito pa lang ay talagang matibay talaga ang aking pagpapatotoo laban sa kanyang paksa kasi makikita itong mga audience, mga kapatid, na talagang dapat malaya tayo. Ako negatibo kasi ako eh. Ano bang gusto niyang gawin ko? Sundin yung gusto niya? Hindi pwede yun. Okay, dito tayo sa 1094. 1094 ng Quran. Ito, if thou wert in doubt as to what we have revealed unto thee. Ano bang nire-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Quran, ni-reveal niya sa tao ayon sa inyong libro. So kasama dyan, kasi dyan ka bumabatay kasi sa topic mo, Jesus is Islam, ayon sa Quran. Ako, tutol ako kasi yung binabatayan mong referensya na Quran ay kahit sa kanyang sarili ay nagkaroon siya ng kalituhan. So dapat malaman ito ng mga tao na ang Quran pala ay umamin na may kalituhan talaga. Sabi dito, we have revealed unto thee as those who have been reading the book from before thee. Hindi na Quran ito. May mga aklat na talaga na lumutang before sa Quran. So from before thee, the truth hath indeed come to thee from thy Lord, so be in no wise of those in doubt. So wag kang magdadalong isip sa pag-aaral sa mga aklat na nauna sa Quran. At napatunayan natin dito sa komentary, hindi naman to hindi na to Yusuf Ali, iba na to kasi may hadith eh. Sabi dito na in 16 AD, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was meditating at Cave of Hira, Mecca. The Quran is a continuation of revelation. Ayon ni Muhammad. So, ang Quran, inamin pala niya na pinapatuloy lang pala niya ang revelasyon mula sa mga aklat ni Abraham galing sa papiri. Yung papiri, yung mga sa Egypt yan eh, na mga doon ang ebidensya sa buhay ni Abraham. To Moises as the Taurat, nasa Quran yan, Taurat eh. To Jesus as the Bible, Injil. And to David in the Psalm, Zabur. So, inamin pala ng scholar ninyo na yung Torah at Injil, yung Injil, yung palang Bible. So, may Jesus pala na umiral na before kay Muhammad, 600 years ang kanilang time gap. No? Si Muhammad huli. At inamin ni Muhammad, ayon sa Quran din, na siya pinakaunang Muslim. Siya ang pinakaunang Muslim talaga. So, ano ba yung aklat niya? Quran. Ipinahayag at ito'y continuation. Hindi siya una. Hindi siya una sa Torah at Injil. At sabi dito, dapat hindi kayo makipagdebate sa amin. Kasi, sabi dito, talata na yun, na ito na lang. Questionin ko rin ang kredibilidad ng inyong propeta. Ayon sa inyong mababasa sa inyong Quran, sabi dito sa Surah Al-Haqqah, 69 verse 44 to 46, this is a message sent down from the Lord of the worlds. And if the apostles were to invent any sayings in our name, we should certainly seize him by his right hand, and we should certainly then cut off the artery of his heart. So, ang katibayan pala ng isang propeta na nagsasabi ng invento patungkol kay Allah Subhana ay puputulan niya ng ugat. So, very clear mga kapatid na nandoon na siya sa Quran, authenticity of the Quran, at binirahan niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan na? Sa topic. Okay? Ipapatuloy ko kumamaya, pero pinutol ko lang dito para hindi masyadong hahaba. Kasi karamihan ng makikinig ngayon, nanonood ng video sa YouTube or sa Facebook, wala namang tatagal 30 minutes or 20 minutes. Pinakamatagal nga siguro, bihira lang makaabot ng 15 minutes ang manonood. Karamihan, 3 minutes lang na 4 minutes, lipat na So pinutol ko lang dito muna.